Nagbabala si Pangulong Duterte na may sisibakin siyang muli kung may isa pang mananakawan ng bagay sa airport. Binanggit ito ng Pangulo sa paglulunsad ng Overseas Filipino Bank sa Maynila. Kasunod naman ito ng reklamo ng isang OFW na ninakawan ang bagahe at balikbayang box sa Clark International Airport. A similar in one more incident, all of you will look for another job. Be sure na walang zipper mabukas dyan. Marami na akong pinaalis and more to go ako. Arestado naman ang isang lalaki na nagnakaw sa bahay ng isang pulis sa Tondo, Maynila. Huli rin ang dalawang lalaking suspect sa pagtangay naman sa bag ng isang Filipino-Chinese sa Binondo, Maynila. Exclusive nagpapatrol, Zian Ambrosio. Sa kuha ng CCTV sa Tondo, Maynila, makikita ang pagpasok ng isang lalaki sa bahay ni PO1 Brian Casipe. Tila nagmamasid ang lalaki at agad din lumabas ng bahay. Matapos ang ilang minuto, pumasok uli sa bahay ang lalaki at paglabas, may bitbit na siyang malaking plastic na ang laman pala ay isang laptop at 4 na cellphone. Pag-uwi na may-ari ng bahay na si PO1 Casipe galing duty, nadatnan niya na sira na ang padlock ng bahay at wala na mga gamit. Naiiwan pa na magnanakaw ang tsinelas niya na ipinalit sa mga ninakaw niyang branded na tsinelas. Sa text statement ni PO1 Brian Casipe, masama ang loob niya sa magnanakaw dahil malakas ang loob ng biktima maging sa pulis. Sa follow-up operation ng Moriones Tondo Police, naaresto nila ang suspect na umamin sa ginawang pagnanakaw. Alam din daw nilang pulis ang may-ari nito. May uniform na nakasabit. Anong uniform? PO1. Hindi ka natakot? Hindi ko. Napag-alaman naman ng Moriones Tondo Police na ilang beses na rin nahuli si Usison sa kasong theft. Ang isa dito ay nangyari sa Quiapo. Nakunan din sa CCTV ang riding in tandem na ito na papalapit sa isang babaeng negosyante sa Reyna Regente sa Binondo, Maynila. Kitang hinablot ang kanyang bag. Hinabol pa ng negosyante ang riding in tandem. Yung bag niya may 22,000. Pero dahil inalerto na ang buong Manila Police sa larawan ng mga sospek, naaresto rin ang dalawang munong sospek at kinasuhan ng theft. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Pumanaw po ang binansagang agrikultor ng bayan na si Ka Louie Tabing ng programang Sa Kabukiran. Ayon sa kanyang anak, nanikip daw po ang dibdib ni Ka Louie kagabi at nawalan ng malay. Isinugod siya sa pagamutan pero hindi na po na-revive ng mga doktor. Pumanaw si Ka Louie sa edad na 73. Sa loob ng 2 dekada, hinawakan niya ang programang Sa Kabukiran sa DCMM mula taong 1998. Nagsulong din si Ka Louie ng mga proyekto para sa mga maliliit mga bubukid at mangingisda. Kinilala siya bilang Cardo Roy, Broadcaster of the Year ng KBP. Pati na ng komisyon sa wikang Filipino dahil sa mga kanyang sinulat na mga tula. Pabugso-bugso pa rin po ang ulan dito sa Albay at makapalang ulap kaya po hindi natin matanaw ang Bulkang Mayon. Samantala, patok na ngayon para sa mga bata ang mga digital games. At alam nyo ba na mayroon ng kauna-unahang digital playground sa Pilipinas na matatagpuan sa Cebu? Tuklasin natin ito sa pagpapatrol ni Annie Perez. Tap and Glow, Quantum Space, Music Wall, at Tangram. Iilan lang ito sa mga digital games na makikita sa pinakaunang digital playground sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa loob ng isang mall sa Cebu City. Naaaliw ang mga bata dahil nakikita nila ang kanilang mga ginagawa sa malaking projector. Nasa likod ng mga larong ito ang teknolohiyang gumagamit ng infrared sensors at body cameras. The kids can actually create their own landscapes or castles, and there's actually a projected image on their creation. Nakabubuti para sa mga bata ang paglaro ayon sa isang child psychologist dahil nakakapagpalawak ito sa kanilang imahinasyon. Dapat unta guided gid na. Sabi niya, kinakailangan na may matandang tumitingin sa paglalaro ng mga bata at nakokontrol kung ilang oras ang kanilang paggamit ng mga laruan. Bukas ang Playlab hanggang weekend. Annie Perez, ABS-CBN News, Cebu.
Sa Pinoy fan si Celine Dion, handa na ba ang inyong bulsa? Nagsimula na kasi ang bentahan ng tickets para sa kanyang first ever concert dito sa Pilipinas. May patikim naman si Celine sa kanyang setlist para sa mga Pinoy. Mula California, USA, nagpapatrol, MJ Felipe. Tatlong dekada na sa industriya si Celine Dion pero bawat tungtong niya sa concert stage may kakaibang kilig at nerbiyos pa rin siyang nararamdaman, lalo na sa kanyang residency show sa Las Vegas. When I started here, it was against all odds pretty much. People thought that it was not a good idea. And then artists started to come and see my show. And Prince came to see my show, Oprah came to see my show. Michael Jackson came to see my show. Yeah. Big hit sa The Strip sa Las Vegas ang concert ni Celine. Mula sa kanyang repertoire, special effects, mapapawaw ka sa bawat performance. 1998, eksaktong 20 years ago, nang kantahin ni Celine Dion ang biggest song ng kanyang karera, ang My Heart Will Go On mula sa pelikulang Titanic. Bagay na most requested sa kanyang mga concerts. Sa dami ng kanyang naging hit songs, tanong ng mga fans, ano-ano kaya ang kakantahin ni Celine sa kanyang Manila concert sa July 19? So there'll be a mix of songs that I haven't sung for a while, songs that I hope you want me to sing, like The Power of Love and My Heart Will Go On. And maagang nabigyan ng chance na mabentahan ng concert tickets ang mga fan club members. Mahigit 35,000 pesos ang pinakamahal na ticket sa VIP section at 2,640 pesos naman ang pinakamura. Gaganapin ang concert sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. MJ Felipe, ABS-CBN News, Hollywood, California. Tayo tatlo ha. Nanonood ako niyan. Oo. Pupunta rin yata ng Bicol eh. Diyan ka nalang manood ha. Ako manonood ako niyan sa ABS-CBN TV+. Ako sa O Shopping. At yan ang balitang nakalap. Sa amin mas malawak pag ano daw ang kantang gusto mong kuya? Pagpapatrol. Mula dito sa Kamalig Albay, Diyos mabalos. Sa ating malasakit sa isa't isa, maihahatid natin ang pag-asa. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!